Hi guys, welcome to my channel. Hello guys, medyo sinipag ako ngayon kaya naisipan ko mag-harvest ng gapi sa likod. Tapos ilalagay ko sila dito sa harap para may groom ko ng maayos at may kaling ko. Para mapili ko yung magaganda at yung mga hindi ko gusto na. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang salitang kaling ay ang proseso na pagpili ng magagandang quality sa pangit na quality. Paraan ito ng mga breeder para mapanatili nilang quality ang kanilang line. Dahil bawat breeder may kanya-kanyang standards ng quality ng kanilang isda. Kung napanood nyo ang una kong video about gapi breeding, ito na yung fry na ipinakita kong pinanganak noon. Pipiliin ko na lang sila at igugroom ng konti bago sila ibenta. Lilipat ko ang mga nandito dito sa mas maliit na container dahil kailangan ko ang grow out tub na ito sa panibago kong breeding. Mga low quality guppies naman ito na ginagamit ko lang as feeders. Ito naman ang aking HB Red, pwede ko na rin silang ilipat. Meron pa akong isang batch ng Black Mosca dito sa tab na ito na pwede na rin i-transfer sa harap. Dahil nabulabog ang tubig, naging kulay brown ito. Once a month or once in 2 months lang kasi ako mag-water change. Kasabay na yon ng pag-transfer ko ng mga grow out ko na isda. %100% water change sila palagi. Tatanggalin ko muna ang mga halaman na ito at pipiliin kung ano pa ang magandang pwedeng gamitin. Ito ang magiging quarantine tank nila. Dito ko na rin gagawin ang kaling o ang paghihiwalay ng maganda sa hindi maganda. Ang daming ramshorn snail, hindi ko sila mapigilang dumami. Ang susunod ko namang i-harvest ay ang Black Mosca. Isang batch lang ito, mga 50 pieces silang lahat. At meron pa akong isang batch dito.
Pinipili ko yung mga light green na kulay ng hornwort kasi yun yung mga bagong tubo pa lang. Mabilis naman ito dumami. Pag may mga bumibili sa akin ng gapi, inaalo ko rin sa kanila tong hornwort. Binibigyan ko sila ng libre. Hindi ko pa pala na-ready yung paglalagyan ko ng isang batch ko ng Black Moscow. Kaya gumamit muna ako ng divider at nilagay sila kasama ng mga HB Red sa isang quarantine tank. I-harvest ko na itong isang batch pa ng Black Moscow. Kung mapapansin nyo, merong maliliit na fry silang kasama kasi doon ko rin nilagay ang breeder nila. Dahil 100% water change ang ginawa ko, hindi ko pa sila pwedeng lagyan ng isda. So ganun kadali lang yun guys, mag-stay na sila dito hanggang piliin ko na sila para pang benta. Dahil mga pure strain sila, 100 each ko sila nabebenta. Actually mura pa nga yun. Ito yung mga fry ko ng albino koi gapi. Maliit pa sila so hindi ko pa sila transfer. Meron ako isang kaibigan na nagbigay sa akin ng 5 pirasong rancho goldfish kapalit ng isang air pump at air hose dahil kailangan niya doon ng air pump para sa mga fry niya. Bago ang lahat, kailangan mo naman ng 3 to 5 minutes na acclimatization para hindi sila ma-water shock.
Engendered pa sila kasi 3 to 4 months old pa lang sila. Plano ko na palakin sila at subukan silang i-breed someday. Nagkaroon na ako ng ganitong klaseng goldfish dati, kaso lang naibenta ko. Nag-a-adapt pa lang sila sa tubig kaya naka-steady pa lang sila na ganyan. So yun guys, siguro mga 1 month pa bago ko sila i-release sa market. Pipiliin ko sila ulit bago ko sila i-post na for sale. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo lang yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng bago kong videos. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like at i-share na rin para malaman ng iba. Shoutout kay Lance Belaong, kay Clint Porlares, shoutout kay KJ Hoxin, at kay Mark Go. Happy fish keeping.